Magandang araw po mga kapatid. Welcome po sa ating palatuntunan, ang pagsisiwalat ng katotohanan. Kasama niyong lingkod, Brother Tata Rosal, para po nating sagutin ang mga tuligsa sa ating mga kapatid sa iba't ibang sikta. So sa lahat ng mga palagi nakasubaybay sa ating YouTube channel, sa iba't ibang bahagi ng daigdig, lalo na sa ating mga kapatid na mga OFWs, magandang araw, magandang gabi, magandang umaga, o magandang hapon, magandang tanghali sa lahat. Sana nasa mabuting kalagayan po kayong lahat at pagpalain po kayo ng may kapal. So, gayong araw na ito, ating sagutin ang mga tuligsa sa ating mga kapatid, yung mga website ng iba't ibang sikta na patungkol po sa allegation nila sa Deuterocanon. Nga ang librong Deuterocanon is yung mugna lang po yun. Nagsimula lang yun sa 15th century na idinagdag, para sa idinagdag ng simbahang Katoliko diyan sa Biblia. At isa pa, sabi nila, ang daming mga kamalian, ang naturang mga sulat sa Deuterocanon, at saka maliban dyan, ang nakasulat diyan sa Deuterocanon ay hindi yon mabasa natin sa ibang mga sulat diyan sa Biblia, especially sa Old Testament o Lumang Tipan at saka Bagong Tipan. Pero bago tayo magsimula, humingi muna tayo ng panalangin sa banal na Espiritu. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Halina Espiritu Santo, punuin mo ang puso ng mga sumampalataya sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang init ng iyong pagmamahal. Isugo mo ang iyong Espiritu at lahat sila'y muling magbabalik loob at mabago mo ang larawan ng mundo. Manalangin tayo. O Panginoon, nasa pamamagitan ng liwanag ng Espiritu Santo, tinuruan mo ang puso ng iyong mananampalataya. Naway sa pamamagitan din ng Espiritu Santo, kami manatiling mulat sa katotohanan at laging nagagalak sa iyong pagkalinga. Sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, once again, magandang hapon o magandang umaga at saka welcome sa ating palatuntunan, ang pagsisiwalat ng katotohanan. Once again, kasama niyong lingkod, Brother Tata Rosal. So, I said earlier na ating sagutin ang mga tuligsa patungkol sa ating mga kapatid na mga iba't ibang sikta, especially po yung ating mga kapatid na mga nandyan sa social media o sa mga may ipang-post nila sa Google. So ating sagutin. So bago tayo magsimula, atin mo nang i-greet ang lahat nating mga kasamahan, lalo na sa kasamahan natin sa Punto por Punto o Te Maria, sa Worldwide Catholic Bible Study at saka sa Worldwide Doctrinal Exposition na head by Reverend Father Darwin Kitgano at sa ating mga kasamahan, at saka sa mayroong private na Bible study na isinagawa ni Reverend Father Gilbert Ombrosa, isang pari na taga Milan, Italy, na nagmisyon doon, at saka mayroon siyang organized na mga OFW na mga consecrated person. So mayroon ding Bible study. At sa ating
ano po sa ating mahal na spiritual director, Reverend Father Frandel Higas sa Catholic Faith Defender National o sa Board of Governors, especially po sa ating lokal na pastor o bishop sa Metropolitan sa Archdiocese of Zamis, walang iba si Archbishop Martin Sarmiento Humad at saka lahat ng mga kabarian. Boy, nating basahin muna yung isang website ng isang protestante. Sabi niya, mas marami ang mga aklat ng lumang tipan sa Biblia ng mga Romanong Katoliko kaysa mga Biblia ng mga protestante. Ang mga aklat na ito ay tinatawag na apokripa o mga aklat na deuterocanonico. Ang salitang apokripa ay nangahulugan na nakatago, samantalang ang salitang deuterocanonico ay nangahulugan na ikalawang kanon. Ang apokripa, mga aklat deuterocanonico, ay nasulat sa pangalan sa pagitan ng lumang tipan at bagong tipan. Yon. So, ang mga aklat na ito ay ang Esdras 1 at 2, Tobit, Judith, Karunungan ni Solomon, Ecclesiasticus, Barok, ang sulat ni Jeremiah, Panalangin ni Manases, First Maccabeo at Second Maccabeo, mga aklat na idinagdag sa aklat ng Esther at Daniel. Itinuturing ng bansang Israel ang mga apokripa, mga aklat deuterocanonico ng may pangalan. Ngunit hindi nila ito tinatanggap na kasama sa Bibliang Hebreo. Pinagtalunan ng unang iglesia ang katayuan ng apokripa. Mga aklat deuterocanonico at kakaunting Kristiyano lamang ang naniwala sa kabilang ang mga ito sa kanon ng kasulatan. Binanggit sa mga aklat ng bagong tipan ang mga sitas sa lumang tipan ng daang bisis. Ngunit kahit kailan walang anumang sitas mula sa apokripa nga mga aklat deuterocanonico ang binanggit sa bagong tipan. Yon. Take note. Ang sabi niya, ang walang anumang sitas mula sa apokripa o mga aklat deuterocanonico ang binanggit sa bagong tipan. Bukod dito, maraming mga pagkakamali at pagkakasalungatan ang napatunayan sa apokripa, mga aklat deuterocanonico. Itinuturo sa apokripa, mga aklat deuterocanonico, ang maraming bagay na hindi totoo at hindi ayon sa kasaysayan. Noong una, maraming Katoliko Romano ang tinatanggap ang apokripa, mga aklat deuterocanonico, opisyal na idinagdag ng simbahang Katoliko. Take note, yan ang kaniyang alegasyon. Opisyal na idinagdag ng simbahang Katoliko ang apokripa o mga aklat deuterocanonico sa kanilang Biblia sa Konseho po ng Trento noong kalagitnaan ng 1500 AD.
So ang allegation niya, idinagdag na lang ng Simbahang Katoliko ang Deuterocanon o Deuterocanonico sa panahon po sa konsilyo po ng Simbahang Katoliko sa Trento noong 1500 upang gamiting pangontra sa reformasyon ng Protestante. Sinusuportahan ng apokripa, mga aklat Deuterocanonico, ang ilang mga paniniwalaan at sinasanay ng Simbahang Katoliko na hindi naman sinasang-ayunan ng Biblia. Ang ilan sa mga katuroang ito ay ang pananalangin para sa mga patay, paghingi ng tulong sa mga santo sa langit sa kanilang pananalangin, pagsamba sa mga anghel at pagbibigay ng limos para sa katubusan ng kanilang mga kasalanan. May ilan din namang tamang katuruan sa apokripa, mga aklat Deuterocanonico, gayon man dahil sa maraming pagkakamali sa katuruan, sa teolohiya at sa kasaysayan. Ang mga aklat na ito ay dapat na ituring na mga dokumentong pang-relihiyon at pang-kasaysayan lamang sa maraming pagkakamali at hindi kabilang sa walang pagkakamaling salita ng Diyos. So, yon ang kanyang allegation sa kanyang website. Isang protestanting individual ang nag-post sa kanyang website, "God questions, your questions, biblical answers." So, yun. Unang-una, ating sagutin, punto por punto, yung unang allegation niya na idinagdag na lang ng Simbahang Katoliko noong 1500 sa Konsilyo sa Trento ang Deuterocanon. So, ibig sabihin, ipalusot niya, ipamaniwala niya na hindi kasali sa lumang tipan ang Deuterocanon. Kung tingnan natin mga kapatid, ang lumang tipan mayroong dalawang kanon. Una, proto-canonical, yung tinatawag natin 39 books, mayroong 39 books. Dito naman yun na yun ang tinatawag na Rabbinic Bible o Hebrew Bible. Ang pangalawang kanon, yung Deuterocanonical, yung 7 books na sa Protestante tinatawag nilang Apokripa o Apocryphal books. Bakit po tinatawag ng mga Protestante ang Apocryphal books? Dahil po para kasila ang kaulugan po ng ibig sabihin ng Apocryphal yung nakatago na aklat, na libro. Ngunit sa atin, Deuterocanon, dahil yon ang kahulugan ay yung, kung ating balikan, ang kaniyang sabi na ang Deuterocanon nag-start na po sa 15th century, na ang kahulugan po sa Deuterocanon ay nangangahulugan ng ikalawang kanon. So, unang-una, before na compile ang Biblia, yung proto-canonical at saka Deuterocanonical, 39 at saka 7 books, wala pang Biblia, di ba? Wala pang Biblia. Ang ating Panginoon sa panahon na mo papasok siya sa sinagoga, sa Lucas 4:16 hanggang 18, inaabutan siya ng sulat ng Propeta Isaias, yung sacred scroll. At binasa niya, hindi pa yun Bible. Part lang yun sa Biblia. Kailan po ba naisulat ang Isaias? 732 BC. So nandyan ang sulat ni Isaias, binasa na ating Panginoong Hesus, panahon na siya ay nakapanim, pumasok sa sinagoga, inabutan siya ng mga parisiyo, mga sabat keeper, pero hindi pa yun Biblia, mga sacred scroll. Panahon ng ating Panginoon ay tinukso ni Satanas sa Mateo 4:7 hanggang 10. Ang Satanas ay nagamit ng banal na kasulatan, ngunit hindi pa yun Biblia.
Kung tingnan natin, ang Mateo ay nakasulat ni San Mateo, ang gospel po niya ay 41 AD. Ang Luke, naisulat po ni St. Lucas, 58 hanggang 60 AD. So wala pang Biblia yun. Hindi pa yun Biblia, is ano pa yun? Sacred Scroll. Sa Gawa 8, 38 hanggang 42, kung ating basahin, ng isang eunuko, isang official, nagbasa sulat ni Propeta Isaias at sinabihan, inutusan ng Espiritu Santo si San Felipe, Apostol Felipe, na papuntahan niya ang isang official, isang eunuch, og tanungin og nakaintindi ba, naunawaan ba niya ang kaniyang gibasa ng sulat ni Propeta Isaias. Ngunit pag tanong ni Apostol Felipe sa isang official, naunawaan ba nimo yung ang iyong binasa? Sabi ng isang eunuch o official, na paano ko po ito maunawaan kung walang magpapaliwanag sa akin? So ang nangyari, ipinaliwanag ni San Felipe o Apostol Felipe ang binasa ng sulat lang ni Propeta Isaias, at nakaintindi, naunawaan sa isang eunuko, at nangyari ang pagbinyag. Di ba? So, nandyan ang mga sulat. Ang Satanas, nagamit ang balang kasulatan, pagtukso ng ating Panginoon, kinounter ang ating Panginoon Jesus, kinamit yun din ang kasulatan, nagsabi ang kasulatan, ang banal na kasulatan. So, hindi pa yun Biblia. Ang Gawa na isulat, mga 58 hanggang 60 AD. So, wala pang Biblia. Kailan po ba na-imprenta ang Biblia? Panahon na sa 4th century. Sino po ba ang may akda o sino po ba ang responsable na ang Biblia, ang yung mga sacred scroll ay matipon-tipon at maging isang aklat na lang, parang ito na lang, isa na lang, di ba? Kung tingnan natin ang kasaysayan sa Cornelius Encyclopedia Volume 4, page 177, malinaw na ang inutusan ni St. Jerome, ni Pope Damaso, speaking of Pope, is Katoliko. Si St. Jerome, sabi nito sa naturang aklat na St. Jerome, the leading Christian scholar of the period, was commissioned by Pope Damaso to produce the standard text. His translation was completed about 405 AD. So, ang Old Testament, tumuntipan ay sulat sa Hebrew, ang New Testament is Greek. Kinulikta ni St. Jerome, isang Bible scholar ng Simbahang Katoliko, at i-compile niya at i-translate into Latin. Ang tanong, sa panahon na na-compile ni St. Jerome ang Biblia, tinatawag na Biblia, ang mga Hebrew people, yung mga Hudyo, hindi yun sila hindi na alam kung wala silang alam sa salitang Biblia dahil po sila ay mga Hebrew. Ang salitang Biblia is Griego. Kung basahin natin ang 2 Timoteo 4:13, "Entuadi para carpo ercominas pericaita Biblia malitatas membranas." So, ang salitang Biblia is Greek. So, ang mga apostol, nangamatay silang lahat. Ang mga early Christian, from 1st up to 3rd century, yung ilan sa mga early founders, na sa kabilang buhay na wala pang Biblia. Kung tingnan natin, sa panahon nga ng buling na buhay ang ating Panginoong Hesus, inuutosan niya ang kaniyang mga apostol sa Marcos 16:15-16 na ay mangaral sila ng Ebanghelyo sa lahat ng dako ng mundo at binyagan ang sumampalataya at magpabinyag ay maligtas. So, hindi pa inabutan ng ating Panginoon Hesus sa panahon na siya ay muling nabuhay at napakita siya sa kaniyang mga alagad at inutusan niya sa Mateo 28:19 hanggang 20 na mangaral kayo ng Ebanghelyo sa lahat ng dako ng mundo at gawin sila lahat ng tao gawin ng
aking mga alagad at bumiyagan sila sa ngalan ng Ama ng Espiritu Santo. Wala pang Biblia noon. Sa panahon na na-compile ni St. Jerome, ang proto-canonical 39 books at deuterocanonical 7 books, kasali yon sa pag-compile ni St. Jerome. Ang bagong tipan New Testament is from Matthew to Revelation is 27 books. Yan ang dahilan na 73 books in all. Diba? Ang Old Testament, yung proto-canonical at deuterocanonical, 46 plus 27, 73. So, kasali na yon sa idiniklarar ng Simbahang Katoliko, sa mga council ng Simbahang Katoliko, ang 73 kalibro o 73 books na na-compile po ni St. Jerome, kasali na ang Deuterocanon o apocryphal books. Idineklara official First Council sa Nicaea 325 Anno Domini, Council sa Hippo 363 AD, Council sa Carthage sa Cartago 397 AD, Official Council sa Simbahang Katoliko sa Rome 405 AD. 73 books na yon, with apocryphal books na yon o with Deuterocanon na yon. Ngunit hindi pa printed. Wala pang printing press. Wala pang sheet, wala pang chapter at saka verses. Wala pang kapitulo at saka bersikulo. Yung binasa ng ating Panginoong Hesus na sulat ng Propeta Isaiah, wala pang kapitulo bersikulo yon. Ang naghanay ng kapitulo at bersikulo ang Simbahang Katoliko din, di ba? So, pag nandiyan na, kung para sa kanila, ang Deuterocanon o apocryphal books, hindi nila panaluan kay hindi po yun daghang mga kamalian at hindi po yun maraming kamalian at hindi po yun inspired word of God. Bakit po naniniwala sila sa lumang tipan, yung 39 books proto-canonical at saka yung bagong tipan, New Testament, na ang nagdeklarar yon ang Simbahang Katoliko? Kung tutuusin, mga kapatid, ang lahat ng mga sikta nagsulputan, mula kang Martin Luther, hindi nila alam ang salitang Biblia kung wala pa ang Simbahang Katoliko nag-compile through St. Jerome. Then ipakilala sa publiko na itong libro ay tawagin na Biblia. Hindi nila alam ang salitang Biblia kung ang Simbahang Katoliko hindi pa nagdeklara na ang naturang aklat tawagin na Biblia sa council sa simbahan, council sa Nicaea, sa official council sa Rome. Diba? Bakit pinalawalaan nila ang deklarasyon ron ng Simbahang Katoliko? Hindi lang ang Deuterocanon ang dineklaran ng Simbahang Katoliko, pati na yung proto-canonical, yung 39 books from Genesis to Malakias, at saka from Matthew to Revelation, ang Simbahang Katoliko ang nagdeklarar. So, pagdating ng panahon na mayroon nang naka-imbento sa printing press, si Johann Gutenberg, isang Katoliko na German, sa noong 1455, so yun ang mayroon ng mga printed Bible. First printed Bible noong 1466, then mayroon ng salin na Italian version, 1471, may Flemish version edition 1477, Catalan Spanish edition 1478, at saka Polish edition o Polish edition 1516. Ang first earliest English translation is 1525. Sa panahong yaon, wala pang protestante. Si Martin Luther ay pinanak noong 1483. Wala pang protestante. Ang dami ng mga saling Katolikong Biblia. Kung ating tingnan, yun ang mabasa natin sa What Catholics Really Believe by Carl Keating sa page 31. Kung tanaw natin ang Catholic Answers, yun ang ating ginamit na dokumento. So, mga kapatid, sabi nila, idiniklarar na lang ng Simbahang Katoliko sa 15th century. Hindi yun totoo. Yung 15th century, Council San Trento, yun ang counter sa mga protestantismo na ang Church of England, mayroon silang sariling
Biblia, yung tinatawag na King James Version, Standard King James Version, kung tingnan natin, ang 1611 na King James Version, kung basahin natin mga kapatid, sa Webster's Dictionary, Authorized King James Version is an English translation by the Church of England of the Christian Bible, began in 1604 and completed in 1611. First printed by the King's printer Robert Barker. This was the third such official translation into English. So, ang King James Version, Standard King James Version, is the third such English translation. So, before sa King James Version, 1611, mayroon ng first earliest English translation noong 1525. Isang Catholic Bible. Ang tanong, yung dokumento na ginamit niya na 15th century, yun lang ang pagdeklarar ng simbahang Katoliko, speaking of council, to strength. Dahil po sa allegation ng mga Protestantismo na mga nagsulputan, ano po ba ang rason mga kapatid? Dahil po ang mga Protestantismo para sa kanila, hindi yon inspired word of God. Yon ang gi-confirm ng Council sa Nicaea, Council sa Trento noong 1500 na yung Deuterocanon is canonized yon ng simbahan. Halimbawa, sa Council sa Nicaea, idineklara ng simbahang Katoliko na ang ating Panginoon Jesus ay tunay na Diyos. Jesus is truly God. Bakit po naganap ang Council sa Nicaea na idineklara ng ating Panginoon Jesus na Christ is truly God? Jesus Christ is truly God. Dahil po may isang paring Katoliko na naging heretic na nagturo na ang ating Panginoon Jesus ay hindi Diyos, tao lamang. Pero hindi ibig sabihin na ganap ang Council sa Nicaea, yun po nagsimula ng ating nagturo ang simbahang Katoliko na ang ating Panginoon sa Kristo ay Diyos. O sa Bisaya, papinalig-on lang ng simbahang Katoliko ang ating panampalataya about Christology. Sa ating paniniwalaan ng ating Panginoon Jesus na both human and divine, tunay na Diyos at tunay na tao. Ngunit wala pa ang before sa 325 AD, wala pa ang Council sa Nicaea na deklara na si mga Katoliko na ang Panginoong Hesus ay tunay na Diyos. Ang mga apostol at mga early fathers nagturo na, nangaral na ang ating Panginoong Hesus ay tunay na Diyos. Halimbawa, mabasa natin, ang daming mabasa natin sa Biblia. Matthew 16:13-15 na sinabi ni San Pedro sa tinanong siya ng ating Panginoong Hesus na kayo, sino po ako? Kayo po ang Mesiyas, ang ang anak ng Diyos. Di ba? 2 Pedro 1:1, pinatunayan na San Pedro na ang ating Panginoon Jesus ay tunay na Diyos. Kailan po ba naisulat ang Pedro? 60 AD to 61 AD. So, wala pa naganap ang Council sa Nicaea na ang dineklara ng mga Katoliko na ang ating Panginoon Jesus ay tunay na Diyos. Hindi ibig sabihin na ang mga Katoliko before na 325 Divine Council sa Nicaea ay hindi pa nagturo, nangaral na ang ating Panginoon Jesus ay Diyos. Pinagsuportahan lang ng dokumento para po ma-official. Yun ang dahilan na ang Council sa Trento kinounter ang pahayag ng mga Protestantismo na ang apocryphal books ay nakatago at hindi inspired word of God. Di ba? Kinounter lang ng simbahan. So, hindi ibig sabihin na nagsimula ang idinagdag ng simbahang Katoliko ang Deuterocanon noon ng 15th century. Kasali na yun sa dineklarar ng council ng simbahan tapos na nakompleto ang pag-compile ni St. Jerome noong 405 Anno Domini. Nandiyan na ang Deuterocanon. Kasali na sa dineklarar ng simbahan. Ito po ay Biblia. Pangalawa, yung sabi niya na
ang mga nasulat diyan sa Deuterocanon ay hindi iyon mabasa sa ibang mga sitas sa Lumang Tipan o proto-canonical, yung from Genesis up to Malaki o Malakias o Matthew to Revelation. Malaking kasinungalingan yon. Halimbawa, kung tingnan natin ang Tobit muna tayo. Sa Tobit muna tayo. Kung tingnan natin ang unang sulat ni Tobit, sa Tobit 1, Kapitulo 1, versikulo hanggang 23, hanggang 22 pala. So, ang unang chapter, first chapter sa Tobit, kung tingnan natin, ang mabasa sa Tobit chapter 1 verse 4 hanggang 6, kung tingnan natin, mabasa yun. Halimbawa, when I was young, I lived in northern Israel. All the tribes in Israel were supposed to offer sacrifices in Jerusalem. It was the one city that God had chosen from among all the Israelite cities as the place where his temple was to be built for his holy and eternal home. But my entire tribe of Naphtali, tribe of Israel, rejected the city of Jerusalem and the kings descended from David. Ang tanong, yung mabasa natin sa Tobit chapter 1 verses 4 hanggang 5, naka-mention tribe of Israel, na-mention ang tribo po ni Naphtali. Mababasa ba yon sa Lumang Tipan? Kung ating tingnan, mabasa yon sa 2 Kings, Ikalawang Hari, chapter 17, verse 3, Ikalawang Hari, chapter 18, verse 9, sa Deuteronomio, chapter 16, verse 16. So, ang sabi niya, ang mabasa natin sa Deuterocanon o Deuterocanonico at Apocryphal books, hindi yun mabasa sa ubang salin, ubang sitas sa Lumang Tipan. Ang laking kasinungalingan mga kapatid. Maliban dyan, dito tayo sa chapter 2 sa Tobit. Kung ating basahin, yun lang, ang the murder in Nineveh. So Tobias went out to look the such a person, but quickly returned, shouting, Father, Father. Yes, what is it? I asked, one of our people has just been murdered. Someone strangled him and threw his body into the marketplace. I jumped up and left the table without even touching my food. I removed the body of the street and carried it to a little shed, where I left it until sunset when I could bury it. Kung tingnan natin mga kapatid, yung mabasa natin sa naturang sitas, naturang salin, mabasa natin yun sa Exodo Kapitulo 23:16, sa Bilang 19, 11 hanggang 13, sa Amos Kapitulo 8, versikulo 10. So, sabi ng isang Protestant na yung account niya, na sabi niya, ating balikan mga kapatid. Sabi niya na ang nakasulat sa Apocryphal books ay hindi yun mabasa sa mga ibang mga sitas dyan sa Biblia. Ating basahin, ha? Ating basahin una. Itinuturo sa Apocryphal mga aklat na Deuterocanonico ang maraming bagay na hindi totoo at hindi ayon sa kasaysayan. Noong una, maraming Katoliko o mga Romano, atin mo nang dito tayo. Ang sabi niya kanina, itinuturing ang bansang Israel, ang mga Apokripa, ang mga aklat Deuterocanonico na may panggalang, ngunit hindi nito tinatanggap na kasama sa Bibliang Hebro. Pinagtalunan ng unang iglesia ang
katayuan ng apokripa, mga aklat deuterokanoniko, at kakaunting Kristiyano lamang ang naniwala sa kabilang ang mga ito sa kanon ng kasulatan, binanggit sa mga aklat na bagong tipan at sa mga sitas ng lumang tipan ang daang bisis. Ngunit kahit kailan walang anumang sitas mula sa apokripal mga aklat deuterokanoniko ang nabinanggit sa bagong tipan at saka lumang tipan. So hindi 'yon totoo. Dito tayo, kung mayroon ba tayong mabasa sa bagong tipan sa sulat ni Tobit lang po tayo, hindi pa tayo nakabasa sa Kang Judith, di ba? Halimbawa, dito tayo sa chapter 8. And chapter 8 verse 6:4 to 7. Kung tingnan natin, ang mabasa nito sa naturang sitas, when Tobias and Sarah were alone behind closed doors, Tobias gave up the bed and said of the, atin mo nang dito na lang tayo, na kung tingnan natin, ito, you created Adam and gave his wife Eve. Saan po yun mabasa? Sa Genesis. Ngunit mabasa din natin yung nakasala si Adam sa si Eva. Yun ang dahilan nagpunta ang ating unang first parents natin, to his helper who support become the parents of all mankind. At saan po yun natin mabasa? Mabasa yun sa bagong tipan sa Mateo 12:43. So hindi totoo. Kung dito tayo sa chapter yung marriage ceremony, mabasa natin yung marriage ceremony sa Luke chapter 15 verse 20. So sa bagong tipan. So hindi totoo na ang allegation ng isang sulpot, isang protestante, na ang nakasulat sa Deuterocanon, halimbawa ang Tobit lang po ang ating binanggit, na hindi mabasa sa bagong tipan. Ang dami natin mabasa sa bagong tipan. So hindi yun totoo. Malaking kasinungalingan. Ang ama ng mga sinungaling, walang iba, ang yawa, si Satanas. So, dito tayo sa dito tayo sa the angel Raphael. Kung tingnan natin, ang daming supporting verses sa bagong tipan, mabasa natin. Halimbawa sa Revelation chapter 8 verse 3 hanggang 4, Luke chapter 1 verse 19. So, yun ang mabasa natin sa bagong tipan. Ang daming mabasa. So, malaking kasinungalingan, mga kapatid, ang turo ng ating kapatid. Yung allegation niya na ang daming mga turo ng nasulat diyan sa Biblia na hindi na itinuturo o hindi na turo ng Panginoong Diyos. Katlong punto, sabi niya na ginamit lang sa Katoliko, simbahang Katoliko, ang Deuterocanonico o Apocryphal Books dahil po ang daming mabasa ng ating mga panampalataya, ang mga tuntunin natin. Halimbawa, yung binanggit niya kanina, yung pagdasal ng mga kaluluwa ng mga patay, di ba? Sabi niya, nandyan sa naturang mga aklat sa Deuterocanonico. Sabi nito, opisyal na idinagdag ng simbahang Katoliko ang apocryphal mga aklat ni Deuterocanonico sa kanilang Biblia sa Konsilyong Trento noong sa kaligitnaang 1500. Atin na yung nasagot na hindi totoong idinagdag, nandyan na sa Biblia ang Deuterocanonico. Ang ginawa lang sa simbahang Katoliko to counter sa proclamation po ng mga Protestantismo yung apocryphal books na hindi inspired word of God. Pero nandyan na, kasali na yon sa dineklara sa mga council sa Nicaea, council sa Trento, council sa Cartago. 73 books na yon. Kailan po ba naitanggal? Ang 1611 ni Martin Luther, yung Standard King James Version sa Church of England, 73 books pa yon.
Kailan po ba dinitas o tinanggal ng mga Protestantismo ang Deuterocanon o Apocryphal books? Noong 1827, sa panahon po sa British Foreign Bible Society, tinanggal nila, dinitas nila. Yun ang dahilan na ang kanilang, mostly sa mga Protestantismo ngayon, ang kanilang Bibliang ginamit is 66 books na lang. So, 6. Isa na lang 6 ang kulang para po maging 666. Baka ang pastor nga naggamit sa naturang Biblia na 66, baka yun ang ikatlong 6. Di ba? So, kung tingnan natin mga kapatid, ang kanilang ginamit na Biblia is incomplete. So, ang resulta po, ang kanilang mga leaders lang, mga pastor ay incomplete din nagturo, at sila pong tinuruan ay incomplete kung baga sa eskwelahan ay hindi po yun makapasa. Dahil po, mga bagsak yun kay incomplete ANC. So, yun. Pangatlo, yung sabi niya, na ginamit lang, idinagdag dahil po, para po masuportahan ang ating mga doktrina, katuruan ng Simbahang Katoliko, yung panalangin para sa mga patay, paghingi ng tulong sa mga santo, sa langit. Ang tanong, wala po ba tayong mabasa sa Bagong Tipan at sa Lumang Tipan yung proto-canonical na mabasa natin nga kailangan lumapit tayo sa mga banal? Ang dami naman. Halimbawa, sa Job chapter 5 verse 1, lalapit kayo kahit isang banal na tao. O, nandyan sa Lumang Tipan. Di ba? O, dito tayo sa Bagong Tipan. Sa 2 Corinthians chapter 12 verses 13 hanggang 15 sa King James Version, si San Pablo ay naghandog po, nag-alay po o naghandog po ng mga dasal para po sa mga kaluluwa. O nandyan sa 1 Corinthians. So hindi yun totoo na ang ating panampalatayang Katoliko na magdasal ng mga patay, sa kaluluwa ng mga patay, 4, at saka yung humingi tayo ng tulong ng mga santo, hindi mabasa sa Biblia. Ang dami nating mabasa. Halimbawa, diyan sa Hebrehanon 12:23, kailangan lalapit tayo sa mga espiritu na espiritu nandyan nasa itaas sa langit. Sayon sa sulat ni San Pablo sa Hebrehanon 12:23. Atin mo nang basahin mga kapatid para po ating mo nang basahin para po hindi tayo ma-charge na yung makasabihan na matod nila ako hindi ang sandali lang, ating basahin mga kapatid para po tayo ating papantunayan natin na mabasa sa Biblia ang ating dito tayo sa Hebrehanon, sandali lang, kay Bisaya yun ang ating Biblia, dito tayo sa Tagalog. Hebrehanon 12:23 ating basahin. Kung ano ang nakasulat sa naturang sitas. Ating mo nang basahin bago tayo magtapos. Mayroon pa tayong sagutin, pero bukas na lang siguro para po sa pagbigay ng kaliwanagan sa ating mga kapatid. Hebrehanon 3:23, kung ating basahin ang 12:23 po mga kapatid. Sabi dito, ang naabot ninyo ay ang pagtitipon ng kapulungan ng mga panganay ng Diyos na ang mga pangalan ay nakatala sa langit. Ang narating ninyo'y
ang Diyos na hukom na lahat, at ang mga espiritu ng mga binanal at ginawang ganap ng Diyos. Sa ibang salin, kailangan lalapit tayo sa mga espiritu ng mga banal. Sino po bang yung espiritu ng mga banal? Yung mga espiritu ng mga santo, yung mga nandyan na sa langit. So, ang dami natin mabasa mga kapatid na sa Filipos 6:18 na kung ating basahin, sandali lang, ating kunin muna natin yung isang protestanteng Biblia. Sandali lang mga kapatid. Ating basahin ha. Ang Hebrehanon 6:10. Pero dito tayo sa isang salin na protestanteng salin sa Ephesians chapter 6 verse 18 lang. Ating basahin ang verse 18 mga kapatid, kung ano po ba ang ating mabasa. Ano po? Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful for this end, with all perseverance and supplication for all the saints. So mabasa natin, supplication for all the saints. So malinaw na mga kapatid na mabasa natin na kailangan tayo lalapit kahit isang santo. Job chapter 5 verse 1, kailangan tayo lalapit sa mga banal na mga espiritu, yung mga espiritu nandoon na sa langit, di ba? Yung pag-alay ng pagdasal ng mapatay, mabasa natin sa 2 Corinthians chapter 12, 13 hanggang 15, na si San Pablo po ay nag-alay ng mga dasal para po sa mga kaluluwa, yung mga nagsakableng buhay na. Yun lang mga kapatid ang ating sagutin, pero mayroong isang vlogger na born again. Ginamit niya ang tito sa Deuterocanon, Tobit pala, Tobit 6, Kapitulo 6, 1 hanggang 7, yun ang ating i-reconcile sa sunod. Atin na lang, sa susunod na lang natin i-reconcile at ating ipakinggan ang kaniyang pahayag sa naturang sita sa Tobit, Kapitulo 6, versikulo 1 hanggang 7, na para sa kanya ay hindi yun malaking kamalian na ang atay po o ng liver po ng isda ay gamitin para pang cast out ng demonyo. So yun ang ating reconcile, bukas na lang siguro. So maraming salamat sa lahat na palaging taga-subaybay, walang sawat taga-subaybay. Nyanyahan po kayo na patuloy na mag-subscribe sa ating YouTube channel, ang pagsisiwalat ng katotohanan, kasama ninyong lingkod Brother Tato Rosal, at pag-view sa ating mga na-upload na mga video patungkol sa ating panampalataya bilang mga Katoliko, pagsagot sa mga tuligsa. So maraming salamat sa lahat. Sana nasa mabuting kalagayan kayong lahat at pagpalain kayo ng magkapal. God bless us all. Maraming salamat.